Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 10 November 2024, nandito na tayo sa Lucas chapter 19. Nakilala ni Zaccheo si Jesus. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 19 verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Verse 2, may isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Verse 3, sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Pandak guys is maliit na tao. Verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi niya. Paano kaya naging makasalanan ang isang tigasingil lang ng buwis? Sa panahon natin ngayon guys, yan? BIR department yan. Nasa BIR department siya nagtatrabaho. Verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi, tanong ko lang, paano nagkakasala ang isang tigasingil ng buwis? Maniningil ng buwis lang siya eh. So, ibig sabihin, government employee ito. Okay, verse 8, tumayo si Zaccheo. Palitin ko yung verse 7 guys. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan, at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang talinghaga ng salaping ginto. Lucas chapter 19 verse 11, habang ang mga tao ay nakikinig, isinalaysay din ni Jesus sa kanila ang isa pang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Verse 12, kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang ito'y gawing hari at pagkatapos nito, siya ay babalik. Verse 13, subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Verse 14, ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Verse 15, gayon paman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping, binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Verse 16, lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Verse 17, magaling, sagot niya, mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Verse 18, lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. Verse 19, at sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Verse 20, lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon,
Narito po ang inyong gintong salapi, binalot ko po ito sa panyo at itinago. Verse 21, natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Verse 22, sinagot siya ng hari, masamang alipin sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Verse 23, bakit hindi mo na lamang idineposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. Guys, huwag kayong magtataka kung lagi niyong naririnig yung ganitong verses yung mga talinghaga. Kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo, yung may akda nito, sinulat na sa, mababasa mo na siya sa aklat ng Mateo, mababasa mo na siya sa aklat ng Marcos, ngayon naman, mababasa mo pa rin siya sa Lucas. So, parang, ewan ko bakit, siguro kaya dumami ang pages ng Bible, kasi pabalik-balik sila ng kwento. Okay, verse 24. Ulitin ko yung verse 23 guys. Bakit hindi mo na lamang idinaposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. Verse 24. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Verse 25. Panginoon, siya po ay mayroon ng 10 gintong salapi, sabi nila. Verse 26. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Verse 27, tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Yun na. Ang magtagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Lucas chapter 19 verse 28, pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Verse 29, nang malapit na siya sa Bethphage at Bethania sa bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Verse 30, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon at matatagpuan ninyo roon ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni naman, kalagan ninyo at dalhin dito. Verse 31, kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Verse 32, sa generation natin ngayon guys, huwag kayong basta-basta kumuha ng hindi nyo alaga na hayop ha. Kasi pagbibintangan kayong magnanakaw. Ito kasi sa panahon to ni Jesus. So, tingnan mo naman. Ang sabi niya sa verse 31, kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Kaya nga, sa generation natin, huwag kayong magpanggap na kayo si Jesus na basta na lang din kayo kukuha ng mga alagang hayop ng hindi nyo naman kakilala, tapos sasabihin nyo kinakailangan ng Panginoon. Huwag kayong magpanggap ng ganun sa generation natin ngayon. Kasi mapapahama kayo guys, lang kayo, makukulong lang kayo. Siyempre pag nanakaw yung ganyan. Pero ito kasi si Jesus ang nagsabi. So verse 32, lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinabi ni Jesus. Verse 33, habang kinakalaga nila ang batang asno, tinanong sila ng mga may-ari. May-ari na mismo nagtanong, bakit ninyo kinakalagan iyan? Verse 34, kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. So, hindi na umalma yung may-ari, guys. Pero sa panahon natin ngayon, talagang iba naman kasi generation natin ngayon. Verse 34, kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. Verse 35, dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Verse 36, habang siya ay nakasakay sa asno at naglalakbay papunta sa lungsod, inalalatag
naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Verse 37, nang siya ay malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Verse 38, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Verse 39, sinabi naman sa kanya ng ilang Parisiong kasama ng karamihan, Guro, patigilin nga po ninyo ang inyong mga alagad. Verse 40, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo kapag tumahimik sila ang mga bato na ang siyang sisigaw. Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Lucas chapter 19 verse 41, nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Verse 42, sinabi niya, kung malalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Verse 43, darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutin kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Verse 44, wawasakin kanila at lilipolin ang lahat ng taong nasasakupan mo, wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Lucas chapter 19 verse 45, si Jesus sa templo. Lucas chapter 19 verse 45, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Verse 46, sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Lucas chapter 19 verse 47, araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagtuturo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Lucas chapter 19 verse 48, subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Bukas na itong chapter 20 guys. Pag-aalinlangan sa kapangyarihan ni Jesus. Bye everyone. God bless.